That's your ear. God say, stand up. Sit down. Wala ka, nakita ni sa Diocese na ibuo ni ato mga parokya na ang mga membro ni CCI o Charismatic na Apostolado nasigot sa pagmali. E kung nahingin tulunta, ang puto mo na kaedad pa na pero una ba yan ni parokya ninyo hindi nagsugod ang charisma. Gusto yung kaayaw kinikanyan ito. Halos natin ang postila kasi natin ngayon sa bantakan. Una pa niya po sa aming parokya. Unang nakita kato marasigon kanina ito. Kulang na. Bang kulang na sa kanasan. Nagpasabot, tabangan. Pag tinabangay kita, kaya nung ini ang atong pagpalikabot, nagusunod kita sa pangalaga. Ganit ang uban na nakaseminar sa LSE seminar, ang uban ni active sa sipahan, ang uban dahil mo sila apostolic wings. Dahil mo sila bunga. Muna mag-inasigan ang tanan. Siguro dili nato langanan. Basta ang importante ato masabtani nga dili ni buhat sa tao. Dili ni buhat sa tao. Buhat di sa Ginoo. Kay dahil ang buhat sa tao, manglaba, mahilig, o busy tayo ang tao. Pero ang buhat sa Ginoo, hiusahon niya ang iyang piniling katawan. Piniling katawan. Kaya tawag sa Ginoo, lahi sa tawag sa tao. Kaya pagtawag sa Ginoo, kung niyon siya, sunod ka na ko. Ang tao, mubiya sa kanan. Amen? At ito yata si Ma'am Alay Pailan. Mayong hapon sa kanan. Mayong hapon. So, magpaila-ila. So, by the way, ako ang inyong igsuon, no, Cherilyn Baga Abonero. So, member po sa Catholic Charismatic Renewal Apostolate and former Parish Youth Apostolate. And kasamtangan, wala nang nagigunitan ron diri sa parokya, panag-apon ko, no, nagpadayon sa pag-alagan. So, ang gitaha sa ako is, basahon ako ang kasaysayan sa patron ni Senior San Antonio de Padua. So, dili lang nato i-shortcut kay history man yun ni. So, itong basahon, no? So, once again, welcome ang tanan sa among parokya dinhi sa New Bataan. Si San Antonio de Padua, ikakauhaan siya nga balaan, doktor sa simbahan. Siya usa ka bantugan nga teologo, labing talagsaong magwawali. Bisan sa mga ista, magwali siya. Ang Dios nagtawag kaniya sa gibuhaton sa pagsangyaw o pagwali sa maayong balita. Tuod man, nagwali siya sa mga kabus ug timawag nga mga kalag. Apan ang iyang pulpito dili sa mga simbahan, dili sa mga universidad, dili sa mga katedral, ni sa mga seminaryo,
ni sa mga kapilya, kundili sa mga gagmay-gagmay kabuan, sa mga pundok, sa mga baryo-baryo. Gani usahay ato siya magwali sa mga isda sa kadagatan. Kung ang iyang wali, walay tao nga matambong. Natao si San Antonio di Padua sa Lisbon, Portugal. Ang iyang ginikanan, bantugan nga banay. Buhong siya sa tanan nga pagkinahanglan, isip anak o kadunahan. Apan sa dako na siya, ginidaan niya ang iyang kaugalingon, papanunod sa katigayunan sa iyang banay, o gipili niya ang pagsunod ang katigayunang langitno ni Kristo. Si San Antonio utukan, may salabutan, makugihon, matinud-anon, may isip nga pagkabata. Dako siya kahigayunan nga mulambo, kaya niyang ginikanan may kaya. Apan gipili niya ang dili pagpanag-iya sa yutanong mga butang, dungog ug himaya, kay kining tanang ambisyon, kalipay, kabuhog, dayan-dayan lamang sa kalibutan. Mao'y iyang gipili ang kinabuhi sa pagkamagsasangyaw, magwawali ni Kristo. Busa nakasakop siya sa Canons Regular of St. Augustine, ang pundok siniliuhan sa Silio, sa langitnong kasundaluhan. Ang monastery nga iyang gisudlan, usa ka monastery, sentro sa langitnong kabantok ug dungog, pandayon sa langitnong edukasyon, kaalam, kahibalo, sa mga kinabuhing balaan. Kini nga dapit, nakita niya nga sakto niyang puloy-anan, ug dinhi itubo siya sa Dios ng pagkinabuhi, ingon nga masaaron sa usa sa mga monghe sulod sa monastery. Ang taas-taas na kutay sa mga panit sa kasaysayan sa kinabuhi ni Antonio, atong mapadpad diha sa iyang kinabuhi nga relihiyoso. Diha namulag siya ingon og rosas sa tanaman sa tingsubing ug ting-ulan. Ganin si San Francisco de Assisi, nagsangpit man kang Antonio nga akong obispo. Sa unang adlaw niya sa bukasyon, bisto ng daan diha kaniya ang gasa sa langitnong kaalam. Kini nga gasa, mao kini ang barahan ug kalainan sa doktor sa simbahan ug doktor sulod sa tambalanan. Ang way katapusang pulong sa Dios, midangan sa yuta, pinaagi sa duha ka agianan. Ang pagpakaunod or incarnation ni Kristo sa dagway sa tao, ug ang pagpadayag, the revelation, diha sa kasulatan. Sa inkarnasyon, ang pulong magpakaunod ug ipanangkon sa mahal nga Birhen. Sa gipadayag, ang may katapusang pulong gidawat sa mga magtutuo sulod sa nagsunod-sunod nga kutay sa kapanahunan. Ug unya nasulat ang balaang pulong, isip hinipusan ang balaang kasulatan. Ug kini ang debosyon ng Birhen Maria, kahimanan sa Dios sa pagpadayag. Mao kini ang buhing tinubdan sa kaalam ug kasantos ni San Antonio. Tungod sa iyang katakos sa kaalam ug kahibalo, gitagda na siyang daan, bisan sa laing dapit, alang sa tawag sa Dios kaniya. Atong lakbitan sa makadiyot, ang tawag ni Kristo kang Antonio, midangan kaniya sa usa ka makatingala, usa ka adlaw niini, adunay mga estranyo, midangan sa monastery. Sila mga yagpisod ng mga tao, nagtingi lamang, nagkaphag ang mga panagway niini. Kining mga strangyuha, nagtukan, nga sila kuno mga penitents from the city of Assisi. Ug sila nagbuhat sa mga pagsangyaw o pagwali sa mga dapit, bahin sa pagbasol, paghinulsol,
ug sa pagbiya sa kalibutanong kahilayan. First, ipaglaylas na akong kaugalingon. Ako di ay si Adeline Ruiz, isa ka JKK President dito sa San Miguel, ug isa ka District Chairman na nag-serve sa Ginoo. Kaganina, mayroon to again, kaganina pag-abot na mo din niya, kahilakon kayo ko. Pag naud siya ng ginaam, kahilakon mo kayo kubay. Nga no, si Tatay Nestor, sa tinuod lang, bag-o pa dyan ko na himong part sa CCRA. Bag-o pa kaayo. Pero, dugay na kong serve as DYA. Pag last week, istorya ko ni Tatay Nestor. Lang ko yung dito as may bataan. Pwede ka gamitan ang inyong tingog. Anak sila. Eh kung yes po, pwede ka ayo. Anak si Tatay. Iampo nga tugutan ka sa imong kinikanan nga muadtuan ang adlaw. Muto nga, sigo una-una, isumpod ka ayo nga muadto ka dinhiya nga gikan sa imong balay, dalangin mo ang yaw-yaw ni Mama o ni Papa. Tinuod dili. Sa mga kamatanunan, tinuod dili. Tinuod. Nga naman, inibuadto ka dinhiya, ang imong giuna-una, ang katulang sila, si Mama o si Papa. Karong buntag ning mata ko. Lord, salamat kay nakamata pa ko. Nag-ampo. Pag humanintan ako sa cellphone, naining chat sa kuha. Dili ako uyam, kaya ako uyam. Without naining chat sa kuha. Ano siya dito? Kanang, aling na day, make-upan ti ka. Ha? Sa niyong mataan makumuat to, lagi ko mag-istorya ko mag-make up. So, ang nahita po, supposedly dapat mag-MC ko. Mag-MC ko kasal. Kaso, wala ko na-inform personally na mag-MC ko. Ang ending, napasuko ako naipit akong pangalan. Kaya wala di ay nilang MC ang akong pangalan ng ilang iingon. Says, that's your ear. God says, stand up. Sit down. Oy, hindi ko na ginawala. Hala! Diba? So, again, biyahe ang cellphone, biyahe kung saan nagsamok-samok sa inyo, o panginawa ang pulong sa inyo. Okay, you may now sit down. Balik na, balik. Ang mamalik, kaya itong pangutan on. Okay na sa inyo, dili? Okay na, no choice mo. Anyway, let's start. God says, raise your hand. God says, shake your hands. Stand up. Sit down. Ay, hindi kong ibabangka mo. Dere. Dere. Nako'y pangutana. Sister, hello po. Hello po, ma'am. Ma'am, ako'y pangutana, ma'am. Kaya, nakasalat ako, ma'am. Kung saan klaseng salat, ma'am? Mga minor na salat. Specific, ma'am. Siguro sa mga pamakak. Namakak na mo? Salat. Namakak. Asa rin ka namakak, ma'am? Pero, nalay ka pa sa iyo, ma'am. Very good. Please, ka natin talagaan si ma'am. Alam si ma'am, nakasalat na daw siya. Ang iyan daw sala, namakak. Pero, nangayon daw siya o kapasayuan. Sister, anong imo itong ipangutana kay ma'am? Kay ang atuang ebanghelyo, nagsaysay kung unsa ta, ug kung kanus ata, muhatag og kapasayuan. Atong balikan ang atong ebanghelyo, Matthew 18, verse 21 to 35. Sa maong kasaysayan,
kapila dapat pasayloon ang usa ka tawo nga nakasala kaniya. Di ba? Natungog ninyo kaganina? Unya, ni ana siya, Lord, ikapito, ni ana ang Ginoo. Dili ikapito, kundi ikapituan kapito. Unsay pasabot ato? Ang buot pasabot, ang pangayo ug pagpasaylo, ug paghatag ug pagpasaylo, kinutuban, walay kaundangan. Nakasala na ang tanan, wala? Nakasala. Pag anak pa lang sa tuwa, nakasala na ta. Pero ang importante, mangayo taong pasaylo. Unya, sa Ebanghelyo, niya si Jesus. Nagsaysay si Jesus dito ako, usa ka sambingay. Mahitungod sa usa ka hari, no? Usa ka hari na naghusay sa mga utang sa sulugoon. Unya, naay usa ka sulugoon dito nga nagkautang nga perting dakuha, nga wala siya'y ikabayan, wala siya'y ikong ikabayan. Unya, ang ingon dito, ibaligya na lang ka. Pati imong asawa, pati ang imong mga anak, aron lang jud na ay ikabayan sa utang. Pero, unsay giingon sa usa ka sulugoon, nangayo siya og nangayo siya pasaylo, nagpakaluoy ang maong sulugoon. Sir, ayaw po, ubayan lagi ko. Minsan may makabayan ng utang dire. Nagatawa sila